On the resources based on your Yes, So yun yung nasa USB. Yun yung nasa Yo, USB. ayaw naman napakita, di ba? Kailan yung ilalabas? Hindi, pa-deny mo muna sa kanila para masaya. Sir, Eh, kasi ganun lagi, di ba? have you seen Congressman Saldico since the start of the 20th Congress? Do you know his whereabouts or are you familiar with him? Nako. So he hasn't been attending plenary sessions as far as you know? No. Wala na. Wala na si Zaldico. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Real talk. Natuwag naman ho talaga yang si Joel Chua, yang si Benny Abante, yang si Terry Redon dito kay Mayor Benjamin Magalong. Simpleng imbitasyon hindi nyo magawa. Sa lahat ng TV and radio interview nyo, binabanggit nyo. Kung merong ebidensya yan si Mayor Benjamin Magalong, di magpunta siya sa hearing. Anak ng toko, paano siya magpupunta? Ayaw nyo naman imbitahan. Diba? Simpleng motion lang na pag-imbita dito kay Mayor Benjamin Magalong, hindi ho nila magawa. Maging itong si Benny Abante, takot na takot. Ano ba kinatatakutan nyo kay Mayor Benjamin Magalong? Takot ba kayo sa ebidensyang ilalabas niya? At yung USB ilinabas nitong si Congressman Toby Chanco, isa rin ho yan sa pag-uusapan natin dito sa video na to. At itong si Senator Rodante Marcoleta, hindi ho maaaring hindi natin pasadahan yung mga nangyaring kaganapan sa Senado kahapon. Ano naman ho ito sa si Ralph Recto, si Noplak ho nitong si Senator Rodante Marcoleta. Napanood nyo ho yung ating intro. Marami ho tayong tatalakayan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, 947, 816 subscriber na ho tayo. Konting push na lang at magna 975,000 subscriber na ho tayo. Wala na ho tayo maraming pag-uusapan. Rekta ho tayo sa pag-soplak nitong si Congressman Toby Chanco dito kay duwag na Benny Abante. Ano ka na to ko? Ang angas mo no? Sa lahat ng interview mo. Sinasabi mo, kung merong ebidensya, yan si Mayor Benjamin Magalong, magpunta siya sa hearing. Yang si Joel Chua, kung merong ebidensya yan si Benjamin Magalong, magpunta siya sa hearing. Nung nagkalitaw-litaw, tinanong sila nitong si Toby Chanco, na inimbitahan niyo buho ba yang si Mayor Benjamin Magalong? Sa mga susunod daw hong hearing, doon siya inimbitahan. Anak na to ko. Yan ang problema, di ba? Optics, di ba? Sa lahat ng interview nila, sa lahat ng panayam nila sa TV, di ba? Inahamon nila yung si Magalong. Pero pagdating ng araw ng hearing, hindi naman pala inimbitahan. Mga duwag, mga walang yagpa. Ito si, Congressman Toby Chanco. Makinig. Tapos yung BHW, saan nyo na pinakita yun? Hindi, record yun Okay, ganito, no? Number one, di ba, first of all, for the record, talagang I had reservations, di ba? Parang hindi naman din namin pwede i-investigahan sa sarili namin, hindi naman pwede i-oversight namin yung sarili namin, di ba? Pero, nangyari, yan po ay pinag-usapan sa plenaryo at pinag-proceed. So, kanina nag-motion si Congressman Derice na sabi, ang pinitahan si Congressman Saldico. Ang pinagtatanungan doon is papaano daw magiging resource person ang isang congressman. So kung isang congressman ay hindi ko pwedeng maging resource person at hindi ko pwedeng mag-testify under oath, so paano yung sinasabi na kahit congressman ang congressman walang pipiliin. Ito pa lang sa pagiging resource person, pinili na siya na hindi na siya pwede. Correct. Yan ang problema natin, di ba? Napakalinaw naman hunon kung gusto nating magkaroon ng tunay na kasagutan sa mga kaganapan noong nagdaang taon dito sa 2025 budget. Padalawin natin bilang resource person, manumpa, mag-under oath. Yan ang sinasabi natin Bumabalik talaga lahat Kumbaga, ika nga nag-boomerang lahat ng ginawa nila kay VP Sara Si VP Sara noon, pilit ho sila ng pilit na mag-under oath ka, mag-ganito ka, mag-kesyo ganyan ka. Ngayon kabaro na nila, siya yung APRO noong nagdaang Congress, hindi ayaw ho nilang gawing ituring bilang isang resource person kasi nga naman, Congressman, hindi nga pumapasok. Anak ng toka, pinapasahod natin yan si Saldico pero hindi pumapasok. O ikaw, Congressman Saldico, ayusin mo dahil binabantayan ka na sambayan ng Pilipino at marami nang naghahanap sa'yo. Magpakita ka na
Kung nasaan ka man ngayong mga panahon na to, Saldico, huwag ka na magtago. Ha? Ilabas mo na kung ano nalalaman mo, ika. Agad yung congressman protektado naman. Number one yun. Number two, yung kay Mayor Magalong, di ba? Yan. Sinabi ni Mayor Magalong, pag pinatawag siya, sasabihin niya, sinabi ni Congressman Abante, sige, huwag mo naman kami, huwag daw lahatin, sabihin mo yung pangalan. Pumayag siya. O tapos ngayon, ayaw nilang emotion. Ano ba naman yan, di ba? Eh, umalis na lang ako. Wala namang mangyayari dito. Sir, ano nakikita Ibig sabihin, hinamon nila. Payag yung tao. O tapos sasabihin, sige, titingnan natin kung kailan. Eh, di ba dapat pag hinamon mo, nasabihin mo yung pangalan, dapat, hindi ba dapat kung sinabi mo, sabihin mo yung pangalan, gusto mo sabihin ngayon na? Di ba? Eh, umalis na lang ako. Walang So ang gusto niyo sabihin, moro-moro talaga ito nga. Hindi, let's not use the word. The moro-moro. Let's be religious sensitive. Yeah, okay, Ibig sir. sabihin, lokohan na lang. Lokohan na lang. Yan ang yan ang right term. Oy, Benny Abante, lokohan na lang. Yan ang nangyayari dyan sa House of Representatives. Pero balita ko, nilangaw daw kung Toby. Nilangaw daw yung hearing, walang nanood. Hindi interesado yung ating mga kababayan. Di na naniniwala doon sa mga pasiga-siga. Yang si Akop, nung nagdang, di ba, Congress, yung mga siga-siga yan eh. Yan si J.J. Suarez, di ba, yung tipong pag nagtanong sila sa mga resource person, nakala mo, sino mga santo? Ngayon wala na mga kababayan. Yung angas ng mga congressman dyan sa Twadcom, ngayon dito sa issue ng flood control, mga tiklop, mga parang basa sisiw, lalo na to si Benny Boy. Takot ho siya sa mayor. Congressman, takot sa mayor. Sa bagay, no? Kay Mayor Isko nga, takot ka eh. Kay ano pa kaya? Kay, anong pangalan to? Kay Magalong pa, di ba? Ano yan? Duwag. Hindi mag-motion ka lang. Next hearing, imbitahan niya si Magalong. Bakit ayaw niyo imbitahan? Natatakot kayo? Na ilabas niya yung mga nalalaman niya? Bakit kinontra niyo itong si Toby Chanco nung ipinakita niya USB? Nagpanik kayo. Bakit? Alam niyo na ba laman ng USB? Hindi pa pwedeng di ba? Sinabi nila, mismo di ba, nandun pa yung nagsabi, sige, pumunta ka sa house, sabihin mo kung sino. O tapos request ko na mag-motion, ayaw naman, tsaka na lang daw, tapusin muna yung iba. Lahat naman gusto natin imbitahin eh. Ba't hindi natin imbitahin, di ba? Tsaka di ba sinasabi ni Mayor Magalong, pinakamalaki, 20% sa Committee on Appropriation. Kaya di ba kaya kailangan si Saldico, kailangan si Mayor Magalong. Kasi sabi niyo bang pinoprotektahan ng House leadership? Ano ba ba? Hindi ba ba? Tapos ayaw. Hindi, si Magalong. Si Mayor Magalong. Ba't ayaw natin patawag? Sana man, Kasi yung mga impormasyon na hawak nitong si Mayor Benjamin Magalong, pag nagsalita siya dyan sa hearing na yan, maghahalong balat sa tinalupan. Ika nga magkakagulo. Pero sana kahit na merong nakalipas itong si Senator Rodante Marcoleta at itong si Benjamin Magalong, sana imbitahan din nitong si Senator Marcoleta itong si Mayor Benji, para talagang solido yung datingan, ika nga. Kasi meron nalalaman yan eh. Ika nga, marami ding nagtitiwala sa kanya mga local government official, siguro mga taga-DPWH, meron nakakapagsabi sa kanya. Yung mga contractor, mga kaibigan niya o kung ano pa man, marami siyang maibabahagi dyan sa... let's say lang to, eye-opener sa ating mga kababayan pag nagsalita yan si Magalong. Kasi matagal nang nagsasalita yan eh. Panahon pa ni Tatay Digong. Pero nung panahon ni Tatay Digong, di naman gaano nagsasalita yan. Napadala siyang pagsasalita niyan noong 19 Congress, talagang tuloy-tuloy yung pagsasalita niya si Mayor Benjamin Magalong. Walang gaanong issue si Mayor Benji nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon siya maraming issue. Kaya naman, kung talagang ika nga sincero yung mga walang yang crocodile dyan sa House of Representatives, alam nyo, pag nagsasalita tayo ng ganyan, mga walang yang congressman dyan sa House of Representatives, sa tingin ko itong si Congressman Toby Chanco, di yan nasasaktan eh. Kasi alam niya, meron siyang hiya. Kasi alam niya sa puso niya, sincero yung ginagawa niya. Kaya naman, lubus-lubusin mo na yan, Congressman Toby. Di ba? Kung talagang gusto nating magpunta sa kailaliman nitong issue na to, dapat wala tayong sisinuhin. Pati yung presidente na inutil, na pinabayaan niyang nangyari lahat ng kaganapan na to, under his watch, ika nga.
Kailangan mabanatan mo rin, tapos sundutan mo rin. Para ika nga maging solidong-solido. Lahat ng nasa executive, pati pinuno ng executive. Kasi minsan, pagka sabi nga ng Pangulo, anak ng tao, Pangulo nga siya eh. Nangyari lahat ng yan sa pamumuno niya bilang Pangulo, tapos ang dating parang naa-absuelto siya. Yun ang masakit sa marami sa ating mga kababayan. Yun ho ang hindi nila matanggap. So ano yung hawak niyo USB kanina? What is that? Hindi, kasi di ba, sabi ko, 13 billion sa... Kasi di ba, doon, makikita mo kasi, doon sa records, kung sino yung proponent. Okay? So, ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, si Congressman Saldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Nakalista yung isa-isa para hindi na sabihin nag-invento ko. Ang point ko is, di ba dapat kung kaninong distrito yung project, siya yung nag-request, di ba? So bakit lumalabas si Congressman Saldico ang nagre-request ng proyekto worth 13 billion at ilalagay sa isang distrito? Okay, number 1 yun. O yung BHW, tsaka yung Ako Bicol, gano'n din, over 2 billion, sila nag-request na pupunta sa ibang distrito. Ang point ko is, bakit hindi yung district congressman ang requestor? Kasi dito lumalabas yung proponent ng word, sila yung requestor eh. Di ba bakit kailangan dumaan kay Saldico, bakit kailangan dumaan sa Ako Bicol, sa BHW? Yung 2 billion is halos kasing pantay na yan ng isang congressional district. So, ito ay sa BICAM pinasok itong mga ito. Kaya it was in line with Congressman Teresa's motion of inviting Congressman Saldico dahil siya ang may alam ng BICAM. So, tanongin natin, bakit ganyan? Ako Bicol at BHW yung requester sa Alam ko. nasa document or is that your personal knowledge? Let them deny it and I will show them how I found it. Okay. So you're claiming, sir, that you have that based on your resources, based on your Yes. So yun yung nasa USB. Yun yung nasa Yo, USB. ayaw naman napakita, di ba? Sir, ganun yung ilalabas. Hindi, pa-deny mo muna sa kanila para masaya. Sir, Kasi ganun lagi, di ba? Tingnan mo, katulad nung kay Mayor Magano, o sige, pangalanan mo, ayaw na. O, nagsasabi, deny nila, lalabas ko. sir, so Totoo 2 ba nung billion, pag-government talaga magre-request, hindi na rin nakita sa Ay, hindi ko alam, hindi ko alam. Kang, sorry, 2 billion each for Ako Bicol and No, 2 billion for both party list groups. over 2 billion for para sigurado eksakto hanggang And go, this is in the 2025 budget. 2295 Ako Bicol, BHW 2064 tapos 18 billion plus under Saldico. Aside from doon sa dalawa. Sir, sorry, requested 13 billion, sorry. 13 billion. Na sila ang request. Hindi. Siya yung requestor, tapos napupunta. Di ba kaya sabi ng ibang congressman, hindi ko na pangalanan, sabi na hindi ko naman alam paano napunta yan sa distrito ko, di ba? Hindi ko na alam. May in-interview na congressman, hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko. Sa distrito niya, may napasok doon na at least nandun ipapakita ko sana at least 2 billion. Yung congressman na nagsabi na hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko, meron doon 2 billion requested by Saldico pumunta sa distrito niya. So, ibig sabihin, yun na nga yung dugtong-dugtong. Pero sir, hindi pa ba pabor dun sa kongresista na bigyan? Hindi pa bor, ibig ko lang sabihin, di ba? requester. Bakit kailangan ang requestor is si Saldico? Bakit hindi yung congressman ang requestor? Sir, kumusta yung project na yun? Nako! Nakukuha nyo na ho ba kung saan ika nga ang kahihinatnan nitong nitong lahat ng kaguluhan na to. Isa lang ho eh. Yung talaga, ika nga yung martilyo, isa lang ho binabagsakan. Kahit saan tayo magpapaikot-ikot dito. Alam nyo sinong binabagsakan? Si Marcos Jr. Hindi, doon muna tayo kay Saldico eh. Ano naman yan, magkakatropa naman yan eh. Best friend ng pinsan niya yan, di ba? Best friend ni Martin Romualdez yan, no? Di ba? Ang binabagsakan ho dito ng martilyo, ngayon, mga panahon na to, isang tao lang. At yan ang pinipigilan na ika nga itong mga amuyong nitong si Martin Romualdez at nitong si Saldico. Yung martilyo pinipigilan nilang bumagsak dito kay Saldico. Yan si Benny Abante,
yang si Terry Redon, di ba? Pinipigilan ho nila, yan si Joel Chua. Yung usapan, binibigay nila dito doon sa nagdaang administrasyon. Hindi maaari yan. Papayag ka ba doon, Congressman Toby Chanco? Kasi sambayan ng Pilipino nanonood dito. Ako, ramdam ko kasi yung emosyon sa social media tumitindi. Di ba? Pagka napapanood nila yung mga ginagawa ng mga taga-Indo di ba? Yung mga taga-Indo, yung mga bahay ng mga congressman nila pinagsusunog nila, di ba? Yung mga sports car ng mga congressman nila pinagbabasag nila. Hindi ho nila kinuha, hindi ho nila dinrive, hindi ho nila winasak ho nila kung saan nila inabutan, doon ho nila pinagpapapalo. Doon ho nila pinagbabasag. Ganon katindi yung mga taga-Indo. Hindi ho nila pinasok para nakawan o kung ano pa man. Ang ginawa ho nila, yan ang pinambili nyo sa mga tax namin. Binasag ho nila. Ika nga, point blank, sisira nila yung kung ano mo pwede nila sirain dyan sa mga... Sana wag naman tayong umabot dun sa punto na yun. Yun lang naman ho lagi kong sinasabi dito sa PH Update kasi gusto lagi natin dito kapayapaan. Ika nga, peace-loving channel tayo. Pero pagka, kung ang Pilipino napuno na siya, paano magagawa natin? Sino ba naman ako para pigilan ang emosyon ng ating mga kababayan, di ba? Pero hanggat maaari, tayo nakikiusap na idaan sa mapayapang revolusyon, di ba? Panahon ng kampanya, iboto si VP Sara. Simple. Yung 2 billion na yun, may nangyari naman, sir. Ano no? Doon po sa nirequest ni Kong Saldico. Kung nagawa? Opo. Hindi, naka-hold nga yun Yun yung mga naka-hold. Yung sinasabi ko naka-hold. Yeah, part of FLR. Part of FLR. So kung dapat mag-independent mag-investigation? Dapat nakita nyo naman, di ba? Hindi nga pa pwede, sabi nila, hindi nga pa pwede mag-testify as resource person ang congressman. Paano kung yung congressman ang may problema? Paano mo siya iimbestigahan kung hindi siya pa pwede maging resource person? Parang wala Hindi ba reason kung bakit nag-motion to adjourn kanina prior si Hindi. Ang pagkaintindi ko, kaya siya nag-motion to adjourn. Gusto niya, hindi ako nag-motion, hindi ko alam. Ang pagkaintindi ko is because gusto niya makuha muna yung yung undertaking na wala kami, walang pecuniary interest yung mga members. So have you seen Congressman Saldico since the start of the 20th Congress? Do you know his whereabouts or are you familiar with him? Nako. Wala na si Saldico. Wala na si Saldico. Hindi na siya mahagila po. Tingnan nyo naman yan, Di pa makita si Saldico. Ako sa tingin ko si Saldico kung nasa tahimik na siyang kalagayan ngayong mga panahon na ito, nakapahinga siya sa kanyang mga mansyon. Diba? Nagre-relax siya sa ibang bansa. O inaayos niya na yung mga dokumento niya, di ba? Linilinis niya na yung mga basura niya. Wala akong nakakaalam kasi wala pang nakakita sa kanya, di ba? But he hasn't been attending plenary sessions as far as you know. No. Sir, as a colleague, ano yung sinasabihin mo kay Congressman Saldico? Diba? Sinabi na ni Kong Ungab, di ba? Pag sinabing pinakagrap yung budget mo at ikaw ang Committee on Appropriations, you will be the first to defend, di ba? Sinabi na yun Diba tapos hindi yung magalong? Yan ha, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ba't di mo kinokontra? Tama nga naman. Ba't di mo kinokontra? Ako ang APRO chair, sabihin mo, most corrupt budget in the history. Yung ginawa kong budget, ako yung APRO, anak ng toko, magwawala ako. Diba, wawasakin ko lahat ng pwedeng wasak. Lagi ka na lang ng wawasak. Nabubisit ako dyan sa House of Representatives. Kung congressman ako, hindi naman ako congressman Siyempre, kunyari ako yung congressman, ako yung appropriation chairperson. Tapos sasabihin nila yung budget na dumaan sa kamay ko, most corrupt budget in the history of the Philippines. Hindi history of Congress history of the Philippines. Hindi pala, hindi sila mananalo kay Imelda at kay Marcos Sr. History of Congress, yun. Magwawala ako. Ungab, sinungaling ka, hindi totoo yan sinasabi mo. Hindi corrupt yung budget ko. Diba? Ganun lang naman. Ihinamo nila na pangalanan, pumayag yung tao ng pangalanan. Tapos ngayon, sige, tingnan natin kung kailan yung bitayin. Hindi ba dapat unahin yun?
para mapangalanan na kung sino. So, tabuan ng hearing na saan pupunta? Hindi ko lang, walis na ako eh. Sir, yung hindi pagpapakita ni Kong, meaning ba, guilty siya? Hindi, bahala na siya magsabi kung ano, di ba? Ano pang gustong malaman kay Kong Saldi? Kailangan siya. Hindi naman. Kaya naman si Kong Saldi ko kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations. Ang pinag-uusapan, ang line of questioning ni Congressman Erice, na sinundan ko lang is, sabi niya kay Secretary Boloan, alam niyo ba yung mga insertions sa ICAM? So sabi ni Secretary Boloan, hindi namin alam. So sino ang nakakaalam? Alam nga naman yung Committee on Appropriations Chairman, hindi niya alam. Kaya dapat ipatawag si Congressman Saldi ko. Ngayon, kung hindi siya pwedeng resource person at hindi pwedeng under oath na sasagutin yung mga tanong na yun, ibig sabihin, ang congressman ay exempted sa investigasyon ito. So, at paano yung sinasabi nila na walang sisinuhin? So, do you think po lutong na Huwag naman, ano ka naman, nationality sensitive. Di ba? Bakit naman lutong ano? Paano naman tayo magtitiwala? I mean, in the beginning, ang stand ko hindi pa pwedeng mag-imbestiga sa sarili. Kaya lang, yun ang ruling ng plenary, pinagbotohan, hindi sinubukan natin ngayon kung talagang may pupuntahan. Mukhang wala. Ano plano niyo since walk out na kayo sa hearing? Punta ka mag-aksaya ng panahon. Kapatid po kayo nagalit din. Tsaka diba doon sa pie na pinakita ni Mayor Magalong, pinakamalaki, 20% sa Committee on Appropriations. Hindi ba dapat pinaka-interesado tayo doon sa pinakamalaki? Di ba lahat talaga dapat questionin? Pero bakit ngayon, hinamon ni Congressman Abante si Mayor Magalong, pangalanan mo sino? Tapos ngayon ayaw natin ipatawag, ayaw natin unahin. Di ba dapat kung sinabi mo pangalanan mo sino, sabi gusto mo nga, pangalanan mo na ngayon. Correct. Tama naman ho yan. Ngayon, dahil papangalanan ngayon, pakinggan natin kung ano masasabi. Itong si... Uy, pero ako nababahala ako sa mga nababasa ko sa social media dahil sinasabi nila hindi daw ganun kaganda ang dating nitong si Benny Abante. Hindi siya kagaya nung nasa Twadcom, yung tipong ngayon daw parang medyo maputla siya. Maputla ba talaga? Baka nasobrahan sa pera. Yusek Cabral, ikaw ang bahala sa planning, am I right? Under po ang planning service. Okay. Yes po. Ano yung planning? How do you plan actually? Do you plan the funding or you what? Ano ba yung planning mo? Ang planning service po hindi lang naman ay composed po ng 5 division. In fact, nandito po yung Assistant Secretary for Planning. Ayan po yung isang division lang po ang division po programming po ang nagko-consolidate para bumuo ng National Expenditure Program. Although yung mga data po o yung mga dokumento ay pwedeng manggaling sa Regional Office at Implementing Office. Yung ibang division po ng planning, meron pong Environmental Social Services Division, meron pong Statistics Division na nagmamanage po ng statistics, meron pong Development Planning Division, tsaka Project Preparation Division po. 5 division po to. Yung isang division lang po ang nagko-consolidate para makapag-submit po ng National Expenditure Program sa DBM po yun. Lahat yun nasa ilalim mo. Ilang division po yun na nandis na sa planning service na under po ng isang director at meron pong assistant secretary bago po ako. Including the master plan on the development of the areas, for example. Yung master plan po, yung flood control po, meron po kaming UPMO flood control na nag-update po ng lahat ng master plan ng 18 major river basins in the country. Okay. Ito po mga contractor natin dito. Do you know them personally? You do not know any one of them?
You're under oath. You better tell us the truth. Do you know anyone of them? I have met Mr. Lupiano because he has been going to the office of the secretary. I have met him here. Again, please. Yeah. Hindi ko masyadong narinig yun. Si ano po, among all, Mr. Lupiano, I've met him because he was in the office of the secretary. Where is D.E. Alcantara? D.E. Alcantara, Yan. let me just ask you something. Yan, mahilig yan. Pares kayo mahilig sa mga... The Teka lang. project, Yan. Teka lang. Nangyari. Ayusin lang natin. Technical. Ayan, okay na. Yan. Mag-usap kayo ni Alcantara. Pares naman kayo mahilig sa mga Patek Philippe, mga Rolex. Ano, yan kayo dalawa mag-usap. and he began to complain about it because it was actually a ghost project, it was substandard project, it was not actually completed. Do you agree with what the president said? Do you know about it? Your Honor, I don't know about it, but I agree to what President has said. So therefore, do you agree with what the president said? Yes, Your Honor. What the president found out? Yes, Your Honor. But you do not know if that is a ghost project or a non-completed project or a substandard project. Yes, Your Honor. Now, look, why don't you know when you should know? As I told you, Tuloy lang. Dapat ba alam mo? Hindi. Dapat alam mo. Correct. yes, Your Honor. Dapat alam mo. Correct. Yes, Your Honor. Bakit hindi mo alam? Tell me why. Why is it that you don't know? You're under oath, ha? Yes, Your Honor. I base my observation on the submitted reports of my personnel, Your Honor. You base your report on your trust. Sabi mo kanina Yes, Your Honor. yung pagkitiwala mo sa mga kontraktor. Tama? No po. Doon po sa mga assigned project engineers po. Sinong gumawa ng mga assigned project? Mga personnel po ng DPWH from project inspector, project engineer, materials engineer, and the implementing section chief po, Your Honor. But they're not monitoring it. In fact, the president said it's not even completed. Nakalagay completed ng DPWH. Ibig sabihin, you're not able to monitor. You do not monitor the beginning of the construction. You do not monitor while it's being constructed. You do not monitor when it is finished. Your Honor, there are some personnel who is assigned to monitor from the very beginning of the project, Your Honor. But you admitted kanina that you are not able to monitor them. Am I right? Yes, Your Honor. Anong ginawa mo ron sa mga personnel mo I asked them, na hindi minomonitor? I personally asked the project engineer why it happens. Because they signed the accomplishment and they have submitted all the reports in the PCMA, Your Honor. Anong ginawa mo after telling them that? Sir, sir, wala na po ako sa district office at that time nung nagbisita po ang ating presidente. You mean to tell me that the president know about it? He is going to clean up the mess that you made? Is that what you're telling me now? No, Your Honor. Anong know your honor? How do you explain that? Ang ibig ko pong sabihin, wala na po ako, hindi na po ako at that time. That's why I asked the project engineer personally. Sabi ko, ikaw ang project engineer, saka po yung section chief na nag-i-implement. Sila po yung nag-implement ng project na personnel po. Tinanong ko sa kanila, bakit merong ganyan na nakita ang presidente? Despite na sinertify po nila na mayroong project po. Yung pinirmahan mo mga project kanina, ipinakita ni Congressman Joey. Di ba? Yung mga pagtatanong nila dyan napakawalang kwenta. Merong ganito, simple. Okay, merong ghost project. Nakita ng presidente yung bangag. So anong gagawin mo niyan? Hindi nyo ba hahabulin yung mga kontraktor? Hindi nyo ba hahabulin yung pera natin? Ito talaga si Benny Abante. Kahit anong pagalit mo, diyan kay DE, kay District Engineer, gusto ko makulong yan.
si district engineer, okay lang makontempt yan. Dapat pinakontempt na sa Senado yun, baka unahan pa kayo ng mga Taga-House of Representative, di na natin makita yan. Diba? Mahirap na, baka sa susunod, pagka kinontempt yung mga yan, susunod na pagdinig, si Tatay Digong na yung binabanatan na. Diba? Yun ang baka maging alano to, mga yung si Ruina Garma 2.0. Pagka-contempt dito kay Boy, no, paglabas niya, yung si Duterte ho. Panahon ni Duterte. Wala na, nagkanda na ho. Lokohan na naman, di ba? Put you here. Tatlo yan. Pinirmahan mo yan, di ba? Yes po. At inamin mo din na hindi po talaga na-monitor yan. Yes po, Your Honor. Yan, okay. So anong ginawa mo ron sa mga personnel dapat mag-monitor nun? Pinagalitan ko po sila. Although hindi ko Pinagalitan mo lang sila? Tinanong ko po sila kung bakit po nangyari yon. Andito ba sila ngayon? Are they here today? I think there is project engineer assigned here at the PL. I would like to make a motion, Mr. Chair, that we invite those personnel that yeah. Sinasabi ko. Pero pagka kay Mayor Benjamin Magalong, ayaw mo mag-motion. Di ba? Pero dito sa mga yung mga ordinaryong tao, ang bilis mo mag-motion. Langyakang thunders ka. Wala ka ng... Ayusin mo nga buhay mo. Si Magalong, bira siya ng birat sa mga taga-House of Representatives. Yung mga pinapaimbita mo, wala naman sinasabi sa inyo yan. Kaso ang problema, si Benjamin Magalong, bata ni Marcos Jr. Pasaludo-saludo pa, nakita ko Di ba? Pasaludo-saludo yan si Magalong O ngayon, hindi nyo makante. O dahil bata siya ni Marcos Jr. At baka doon sa bubuing independent body na iimbestiga, baka mapasama si Magalong. Mahirap na, di ba? Naku, basa na kayo ng ating mga kababayan. Akala nyo lang. Akala nyo lang. Lipat na ho natin. Wala naman ho tayo matututunan dito sa dito kay ang tawag dito kay Benny Abante. Dito tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Secretary Boss Recto, magkano yung budget natin for 2026? Roughly 6.7 trillion. Ano po yung projected revenue po natin? Roughly 5 trillion. That's why you said we are expecting a deficit of 1.6 trillion pesos for More or less. next Cash year. deficit. Cash, yes. gas. Yes. And that will mean 133 billion per month, 4.4 billion per day Yes. na uutangin natin, That is correct. or 185 million pesos per hour. That is correct. Nakakatakot, di ba? Totoo po yun. Pero sabi mo kanina, wag tayong mag-alala kasi alam nyo, nasa ano pa naman ito Manageable, sabi mo kanina. For as long as we grow faster than the debt, if the economy grows faster than the debt, then we outgrow the debt and we pay down the debt. That is the problem. Si Recto, pagka nagsalta, akala mo talaga totoo no? Pagka sumalansan tong si Recto, akala mo talaga totoo. Ang masama, if the debt is growing faster than the economy. Yun nga Yes, sir. At ano na yung outstanding debt natin sa ngayon? Roughly 17 trillion. 17 trillion, what is the debt to GDP ratio? 61% because the economy is roughly 28 trillion. But that's one benchmark. There's another benchmark, yung general government debt. Doon naman, mga 57% lang tayo. At katulad nung nabanggit ko kanina sa presentation ko, meron naman tayong upgrade sa ating mga rating agencies dahil nakikita nila na the economy is still growing faster than the rate of our debt. Kasi ang Ang mahalaga, we reduce the deficit over time. yung aking mga kaibigan na mga pessimists, sabi nila, alam mo, yung comfortable na ratio is 60%.
Ngayon, Tama po yun. Nung araw, na-breach mo na yung parang lumampas na tayo ron. depende yan kung ano ang debt mo. Katulad nung nabanggit ko kanina, 70% of our debt is domestic. Hindi, 69% na sinabi mo kanina. 69, 70%, roughly Okay, 70%, yes. Kasi tinatandaan ko lahat ng sinasabi mo. Tama po yan. Tama po yan. Ganito So, 69% ang Okay. domestic. Ang sabi mo kanina, pumaya pa tayo because, ang domestic natin ay 69%. Correct. At lahat naman ng yan ay napupunta na dagdag na kita ng ating mga kababayan. Utang natin sa ating sarili. Tama po yan. Yes, sir. Ang problema, kamukha nung napapatunayan sa aming mga pagbubungkal nitong mga flood control, mukhang yung mga ibang nauutang natin na ito nga ay naitatawid natin sa mga projects, lalo na yung flood control. Kahapon lang na naka-establish na kami ng 2 na ghost projects. Ang totoo niyan, binubungkal namin, there are about 60 potential flood control projects na ghost. So, kasama dito ay itong 69% hindi bumabalik sa kita kasi puro ghost ang nangyayari. Ito yung nakakatakot, Secretary. Yung, correct. I agree with Yung hinihiram natin. Hiram tayo ng pera tapos napupunta lang sa mga ghost project. Pambihira. you. At katulad nung nabanggit ko kanina, we have to grow faster than the debt. So halimbawa, kung yung flood control yan, nagastos ang tama yan, mahigit 200,000 trabaho na ibigay sa ating mga kababayan. At siguro yung ekonomiya natin hindi lang lumago ng 5.7% o 5.9% in the last 3 years on the average, kung hindi masigit pa. So nakakalungkot talaga itong problema sa flood control. At siguro, meron din akong gustong kung mamarapatin po ninyo, maybe I can show you one slide dahil baka makatulong sa ating committee. Maybe I can show the DPWH slide. Meron akong slide na nakita at tayo naman matagal na rin tayo sa Kongreso at sa Senado at siguro ito makakapagbigay ng konting kaalaman kung bakit siguro lumaki yung flood control projects. Can we Flood control. The DPWH slide. Yeah. Can we flash the DPWH slide? Sana ito makatulong ito. Kung titignan ninyo itong slide na to. Condition of Philippine Road Network. Tignan nyo yung October to 16, 2024. Yung national road natin, kung titignan ninyo, total kilometers, 35,000. Flood control na lang kasi flood control lang sinasabi. Precisely my point. Tignan ninyo, national road, 99.1% tapos na. Tignan yung national bridges, 99.9% tapos na. So kung tapos na lahat ito, pero kita mo yung local roads, yan ang may malaking problema. So nangyari, linipat, kasi gawa na yung mga national road, napunta sa flood control as part of the core mandate ng DPWH. Kaya kung akong tatanungin, kulang tayo sa classroom, kulang tayo sa hospital, kulang tayo sa local roads. So siguro, at siguro kulang na rin tayo sa national, baka kailangan dagdagan din natin yung national road. Pero wala akong nakikitang data tungkol sa flood control. Opo. Salamat po sa karagdagang karunungan, Secretary. Salamat. Babalikan po natin yan kasi Opo. pagdating na ng pagtatanong ko kay Secretary ng TBM, madadaanan natin yan. Opo. Yun pong 6.7 trillion na budget, ilang porsyento po yun ng ating projected GDP? About 22.5%. Yeah. Roughly, 7.5. Thereabouts, no? Can I see it? Ito yung disbursement. 22%? 22%. Where is it? 21.5? The disbursement, 22%. Yeah. That's 22%. Yes. Yeah. The disbursement is 21.5. And what is our projected GDP? About 30 trillion. 30 trillion, more or less, yes.
So we need to grow by how much in order to Okay, achieve this? if the deficit will grow by 5.5% this year and the economy grows by, in real terms, by 5.5%, then equal lang. If the But we need to overtake, you know. That's correct. Kasi dapat mas mabilis ang growth Correct. natin sa economy. So Correct. what should be the growth? So, Ideally. halimbawa, correct. So today, we expect the economy nominally to grow roughly about 7.5% to 8%, nominally including inflation, and the debt will increase by about 5.5%. Another way of looking at it, halimbawa, if interest rates are at 6%, pag umutang ka, and inflation is at 3%, your real cost of money is 3%. Yes. If the economy grows by 6%, panalo ka ng 3%. Kaya nga, yung 7.3 Yes. must be achieved na growth natin sa economy. Anything higher than the rate of debt, At the very least, Positive. 7.5. anything higher than the rate of debt, the increase in the rate of debt is positive. But ideally, we need to grow at 7.5 para lang. Ideally, if we could grow faster than that, even better. No, kasama ng nominal yun, ah. Oo, nominal yun. Apa. Yung collection effort natin sa tax secretary, Yes. Apo. comparable ba yun dun sa collection effort ng mga Asian countries? A very good Kasi question. baka, That's correct. baka yun ang dapat nating tingnan. That's correct. Very Diba? good question. Yes, we do have a slide on that. The average revenue to GDP ratio in ASEAN is 16.5%. So tayo, nandun tayo sa 16.5%. So Okay, lahat tayo. yung pini-benchmark namin sa DOF. Tinitignan natin yung mga international best practices at dito sa ASEAN, yung benchmark dyan, yung revenue to GDP, roughly 16.5, nandun tayo. Ang ASEAN average is 16.4. So tayo last year 16.5, so 0.1 mas maganda yung atin. Kasi Secretary, Mr. Chair, nung binabalikan ko yung ating nakaraang kasaysayan, 1965 for example, Mm-mm. ah, 1 year old pa lang ako nun. wala ka pa siguro noon. 1 year old, 1 year old. Si Chairman, wala pa eh. Per capita GDP, we're number 2 in Asia. That's correct. Pagkatapos, tinitingnan ko Sunod yung... sa Japan. Ha? Sunod sa Japan. Sunod tayo sa Japan. Tama. Pagkatapos, talagang may iyak ka, malulungkot ka. Bakit? Paunti-unti tayong bumababa. Hanggang sa ma-overtake na tayo ng Brunei, na-overtake na tayo ng Singapore. Dahan-dahan, ngunit consistently, na-overtake tayo per capita GDP. Nakakaiyak talaga, na-overtake na tayo ng Malaysia, na-overtake tayo ng Thailand, and then Indonesia. Tama po yun. Nakakalungkot talaga. And officially, last month, we were overtaken by Vietnam. Tama po? Size of the economy, I think mas malaki pa rin ang Pilipinas ng konti. Yes, but Trajectorily, I am think talking that- about per capita GDP. Yeah, that's possibly. Officially, Yeah, that's correct, yes. na-overtake na po tayo. Huwag na po sana tayong papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia, o kaya Timor-Leste. Baka maiyak na po tayong lahat, Secretary. And that's why we gotta get our act together, both the executive and Congress. Yun nga. Hindi, we gotta get our act together. Sabihin mo sa mga kaibigan ng amo mo, wag silang tama na yung pagnanakaw, yung mga congressman, pag sabi, wala kasing yagba yung amo mo eh. Pag naririnig ko to si Recto, nakakainit lang ng ulo eh. Dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Kampet ng garapata. Pagka talaga tong si Recto na nagsasalita, nabubisit lang ho tayo. Palit natin Pilipinas. Maraming salamat mga kabayan.